Dear Amihan Stories presents Nurse ni Doc. Written by Labyrinth. Trina! Kanina pa nakatingin sa'yo yung barkada ni Raikel. Kinikilig na wika ni Casey. Ano naman ngayon? Casey, ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na hindi ako pumapatol sa mayayaman dahil sobrang yabang ng mga yan. Tsaka ang dami kong trabaho kaya wala akong panahon para dyan. Sagot naman ni Trina. 5 binata ang lumapit sa direksyon ni Trina. Inabutan siya ng bulaklak ng isa sa mga lalaki. Trina, pinapaabot nga pala ni Raikel. Kanina ka pa talaga gustong lapitan kaso natotorpe. By the way, ako si Mateo, kaibigan ni Raikel. Nakangiting pagpapakilala ng binata. Bakit ikaw nag-aabot niyan? Hindi ba lalaki yung kaibigan mo? Tsaka hindi ko rin kailangan ng bulaklak. Pera at trabaho ang kailangan ko. Kaya magsilayas kayo sa harapan ko. Inis na tumalikod siya at hinila na rin si Casey. Pero bago sila tuluyang makaalis, ay may humila sa kamay niya. Trina, let's talk. Anang isang binata na parabang nahihiya sa kanya. Ano? Bakit naman kita kakausapin? Sino ka ba? Balik tanong niya at tiningnan ang kamay niyang hawak nito. Pinakatitigan siya nito at aruganteng ngumiti. I am Raikel Zubiri. Buong pagmamalaking tura nito. Iwinaksi niya ang kamay ni Raikel at inis na tinitigan ito. Mr. Raikel Zubiri, wala akong pakialam kung sino ka. Kaya kung pwede lang, lubayan niyo ako ng mga kaibigan mo. Singhal niya rito at inis na nagmarcha paalis. Wala ka pala bro eh. Isang nursing student lang palang katapat mo eh. Narinig pa ni Trina na pang-aasar ng isa sa mga kasama ni Raikel bago sila tuluyang makaalis. Akala ba ng Raikel niya mapapasagot niya ako? Nang dahil lang isa siyang Zubiri? Ang kapal ng apog niya kung ganun. Aniya sa isip. Ngunit makalipas ang ilang buwan na ginawa ni Raikel ang lahat ng akala niya ay hindi niya magagawa para sa isang babae, ay napasagot niya rin si Trina. Both of them are their first in everything. Nagulat na lang siyang nagsa-celebrate na sila ng first anniversary. Trina, are you sure about this? Tanong ni Raikel sa dalaga at dahan-dahan naman itong napatango. Hindi na ako bata, Raikel. Alam ko kung anong ginagawa natin. I love you. Handa ako sa lahat dahil alam kong kasama kita. Hindi mo naman siguro ako iiwan after this, right? Nakangiting tura ni Trina na hinagkan pa siya sa labi. Napangiti na lang siya at hinawakan ang laylayan ng damit ng nobya. Of course, I'll stay with you. Hinding-hindi ako mawawala sa'yo. Pangako niya rito. What if magkaroon ka ng ibang babae? What if may makilala ka pang better kaysa sa akin? May pagdududang tanong ng nobya niya. Hindi mangyayari yan. Kung kaya ko nga lang itali ka sa katawan ko, ginawa ko na. Natawa ng bahagya ang dalaga dahil sa isinagot niya. Wala namang permanente sa mundo. Yun ngang 15 years ng mag-asawa, nagkakahiwalay pa. Ano pa kaya tayong taon pa lang? Tugon nito. Trina, just trust me. Paninigurado niya. Naging mapusok silang dalawa at paulit-ulit na gawa ang bagay na magbibigay ng bunga sa relasyon nila. Ngunit tulad ng sinabi ni Trina, ay wala nga talagang permanente sa mundo dahil nadungisan ang tiwala nito sa kanya. Dahilan para maputol ang ugnayan nilang dalawa. 8 years later. Mama, bakit naman di ka makakauwi agad? Nag-promise ka sa akin na sasamahan mo ako manood ng cartoons eh. Naiiyak na wika ng anak ni Trina na si Riz. Anak, di ba sabi ko sa'yo sa Sabado na lang tayo manonood? May duty pa kasi ako hanggang mamaya eh. Promise, sa weekend. After ko maglaba, maglalaro tayo at manonood hanggat gusto mo. Huwag ka nang umiyak, baby ko. Pagpapatahan niya sa anak. Promise, Mama? Kapag yan hindi mo tinupad, magtatampo na po talaga ako. Hindi na kita ikikis at ihahag. Wika pa ng bata. Basang-basa niya ang emosyon ng kanyang anak. Balot ito ng lungkot kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Love na love ko tong baby boy ko talaga. I love you, baby. Salamat sa pag-intindi kay mami, ha? Nakangiting wika niya at saka ibinili ng anak sa kanyang tatay. Hinintay ni Trina na makaalis si Riz bago siya lumapit sa kanyang ina. Kay bilis ng panahon, anak.
Dati kinakarga lang natin yung series. Ngayon, abat grade 2 na ang anak mo. Nakangiting saad ni Tess, ang nanay niya. Kaya nga po, Nay eh. Parang nung nakaraan lang, muntikan pa nating ibenta itong bahay para sa pang-exam ko. Thank you talaga, Nay ha. At hindi niyo ako iniwan ni Tatay. Salamat po at binigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pagsang-ayon niya at saka nagbuntong hininga. Huwag kang magdrama diyang bata ka. Siyempre tutulungan ka namin. Magalit man kami sa'yo, hindi matatabunan nun ang katotohanan ng anak ka namin. Sige na nga't gumaya ka na. Siguradong marami na naman kayong pasyente. Nakangiting tugon ng kanyang ina at hinagkan din siya bago lumabas ng bahay. 8 years ago, she got pregnant at 8 taon na rin niyang hindi nakikita ang ama ng anak niya. I promised myself na hindi ko hahayaang makalapit sa anak ko ang sinungaling niyang ama. Riz needs me. Ako lang. Aniya sa isip. Masaya si Trina sa lahat ng biyayang natatanggap niya. Halos 6 na taon na rin siyang nagtatrabaho bilang nurse sa isang hospital sa kanilang probinsya. At malimit din siyang naitutukso sa iba't ibang doktor na nadedestino sa kanilang hospital. Trina, sure ka bang di mo gusto si Doc Martinez? Ang gwapo kaya ni Doc. Tukso sa kanya ni Casey. Tulad niya ay nakatira rin si Casey sa probinsyang yun. Kaya naman ang bumalik siya roon ay nagdesisyon itong sumama. Napailing na lang siya. Ikaw nga ang gusto ni Doc. Sa tuwing lalapit yun sa akin, panay ang tanong tungkol sa'yo. Tsaka may risk na ako. Ayoko muna magpakilala ng kung sinong lalaki sa inaanak mo. Sa bagay, may point ka rin naman eh. Pero girl, ayaw mo pa talaga malaman ang balita tungkol sa tatay ni Baby Riz? Tanong ni Casey at iniabot sa kanya ang gagamiting chart. Hindi na. Mabilis niyang tugon. Siguro ay mas mabuti na rin talaga na wala akong balita tungkol sa kanya. Ni hindi niya nga ako hinanap nang umalis ako sa Maynila. Wala rin naman nangyayaring maganda sa tuwing nagtatagpo ang landas namin. Dagdag pa niya. Nagkibit-balikat na lang si Casey. Buhat naman noon ay walang kumukontra sa kanyang nagiging desisyon. Masaya rin siya dahil suportado ng kanyang kaibigan at pamilya ang lahat ng binalak niya. Matapos ang duty ni Trina ay agad siyang tumawag sa kanyang nanay Tess para sabihing matatagalan siyang makauwi dahil stranded siya sa kalsada. Girl, paano tayo makakauwi nito kung sobrang baha? Nakangiwing tanong ni Casey. Paniguradong pahirap ang pumasok bukas kung ganitong sitwasyon natin. Ano kaya kung kausapin natin ang admin para manghiram ng room? At doon muna magstay sa hospital? Kaso yari na naman ako sa inaanak mo. Paniguradong magmamaktol na naman yun. Sagot naman niya. Sinuong nilang magkaibigan ang malakas na ulan at baha. Ayaw niyang tuluyang magtampo sa kanyang anak. Hindi nga siya nagkamali. Dumaan ang napakalakas na bagyo sa kanilang lugar na nagbunga ng pagbaha at pagkasira ng ibang tahanan. Laking pasalamat niya na lang dahil hindi gaanong apektado ang kanilang pamilya. Ngunit tuloy ang buhay. Pumasok pa rin siya sa hospital kinabukasan. Nurse Trina, pinapatawag daw po kayo ni Doc Alvin. Kailangan niya raw po kayo makausap. Anang isa niyang kasamahang nurse din doon. Sige, salamat. Susunod agad ako. Nakangiting sagot niya. Pagkatapos ng kanyang rounds ay dumiretso agad si Trina sa office ng Vice President ng hospital. Nakaupo na roon ang iba pang nurses at siya na lang ang hinihintay. Take a seat. Walang ngiting utos ng matandang doktor. As we start, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kong ipalam sa inyo na isa ang hospital natin sa inatasang umakyat sa bundok para puntahan ang mga pasyenteng naroon na walang kakayanang bumaba dito. Dok, paano naman yung mga darating na pasyente rito sa atin? Kukulangin po tayo ng staff. Sagot naman ng isang nurse. We already settled that. We will be divided. One more thing. May darating na volunteers galing sa Manila to help us. Hindi talaga kakayanin kung tayo lang. Kaya naman kayo pinatawag dito dahil lahat ng nandito sa office ang siyang sasama pakit ng bundok. Pinal na saad ni Doc Alvin. Alanganin naman nagtaas ng kamay si Trina. Kung mamarapatin niyo po sana, Doc, gusto ko pong itanong kung ilang araw po ang pagstay namin sa bundok. Approximately 1 to 2 weeks. Sagot ng doktor. Baka itakwil na ako ng anak ko pagbalik ko. Sobrang tagal naman yata ng 2 weeks. Nangungunsuming komento niya sa isipan.
Nakinig na lang siya sa pinag-uusapan ng ibang nurse hanggang matapos ang meeting. Pero nagpahuli siya upang makausap ang kanyang ninong. Trina, you may now leave. Nang makapagpaalam ka na kina kumpare. Wika ni Doc Alvin. Ninong, iniisip ko si Riz. Baka palayasin na po ako ng anak ko. Kamot ulong saad niya. Natawa naman ang kanyang ninong Alvin. Iha, sigurado naman ako maiintindihan ka niya. Tsaka nandun naman ang nanay at tatay mo para ipaliwanag sa kanyang sitwasyon. Isa sa sinumpaan mong tungkulin ang gagawin mo. Alam ko naman po yun, Ninong. Naawa lang ako sa anak ko. Alanganing tugon niya. Hayaan mo, pagkatapos itong mission sa bundok, I'll make sure na maisasama mo ang apo ko rito. For now, patience needs you. Wika pa ni Doc Alvin. Mukhang hindi na niya mababago ang isip nito para hindi siya pasamahin sa pag-akyat sa bundok. Napabuntong hininga na lang si Trina at nagpaalam na uuwi na. Pagdating niya sa bahay ay masaya siyang niyakap ng kaniyang anak. Pero nang magsabi siya rito na kailangan niyang sumama sa misyon, ay biglang nagiba ang timpla nito. Mama, ano pong ibig mong sabihin na naman? Aalis ka po nang hindi ako kasama? Nagtatampong tanong ni Riz sa kanya. Niyakap niya ang naiiyak niyang anak. Masakit sa kanya ang makitang umiiyak ito nang dahil sa trabaho niya. Baby, promise ko sa'yo. After nito, may sasama na kita paminsan-minsan sa hospital. Sa ngayon talaga, nak, kailangan ako ng ibang pasyente. Kailangan din naman po kita. Sagot ng bata habang nagpipigil ng iyak. Para namang gusto na niyang mag-back out sa mission para bukas. Kinukurot na rin kasi ang kanyang puso dahil sa luha ang anak. Nak, yung mga nasa bundok, hindi sila makakababa para makapagpagamot. Yung ibang bata roon na baby pa, nagkakasakit na dahil sa bagyo. Kaya kinakailangan nila ng tulong. Babalik naman ako agad after ng misyon. Malumanay na wika niya rito. Agad namang humagulhol ng iyak si Riz at mahigpit na yumakap sa ina. Mama, sorry. Sorry po kung hindi ko agad maintindihan ang sitwasyon. Sorry po. Umiiyak na sabi ng bata. Mag-iingat ka ron, Mama. Balikan mo po agad ako. Hindi na rin mapigilan ni Trina na maiyak. Hinagkan niya pa si Riz ng paulit-ulit. Laking pasalamat niya lang dahil nakakaintindi ang bata. I'm more than proud of myself. Ang makitang magalang, marespeto at mapagmahal si Riz. Higit pa sa kahit anong yaman. Alam kong napalaki ko ng maayos ang anak ko. Kahit wala siyang kinagis ng ama. Aniya sa isip. Kinabukasan ay maaga siyang gumising para maghanda ng kanyang kakailanganin sa bundok. Hindi naman nabago sa kanya ang gagawin nila doon, kaya't alam niya na ang lahat ng dadalhin. Anak, sigurado ka bang wala kang nakalimutan? Tanong ng nanay niya. Chinat niya ang laman ng bag na dala saka umiling. Nay, wala na po. Pasensya na po kayo kung iiwanan ko na naman si Riz. Kung maaari lang sana na isama ko siya sa bundok ay gagawin ko. Kaso mas delikado po kasi lalo na at gumuha ang ibang daan papunta sa tuktok. Anak, ayos lang sa amin ng nanay mo na kami ang mag-alaga sa aming apo. Pero sigurado ka bang hindi ka na magpapaalam sa kanya? Tanong naman ni Tonyo, ang ama ni Trina. Nako, tay, gustuhin ko man po, hindi ko magawa. Baka mag-iiyak ka na naman kami mag-ina. Tapos hindi na ako sumama sa bundok. Kawawa naman ang mga pasyente namin doon at baka mababaan pa ako ng memo. Nakangiting turan niya. Matapos niyang magpaalam sa kanyang mga magulang ay dumiretso na siya sa hospital. Kasama niya ang matalik na kaibigang si Casey at iba pang nurses na nag-aayos ng gamot na dadalhin. Pero natigilan siya nang makita ang dumating na sasakyan. Para siyang namalikmata sa pamilyar na figura. Lintik. Wala sa sariling usal niya. Hoy Trina, anong nililintik-lintik mo dyan? Tulungan mo ako rito para hindi tayo malintikan. Naiiling na wika sa kanya ni Casey. Agad namang tinulungan niya ang kaibigan para buhatin ang kahon ng mga gamot. Nabasa mo ba kung sino ang volunteers ngayong taon? Ha? Hindi. Late naman na kasing sinabi ni Doc Alvin na kasama tayo. Kaya hindi ko na binasa. Bakit? Anong meron? Naguguluhang tanong ni Casey. Alanganing napalunok siya at iwinak siyang iniisip. Wala. Natanong ko lang, may box pa ba sa loob?
Balik tanong niya. Ang weird mo today Pero pagbibigyan kita since magana naman yung mga mata mo. Baka na-stress ka lang kakapaalam sa inaanak ko. Sagot ni Kissy. Napatango na lang siya, ngunit sa loob niya ay pipi siyang nagdarasal na sana ay mali ang kanyang nakita. Imposibleng mapupunta ang taong yun dito. Masyado silang mataas para sumali bilang volunteer. Kumbinsi niya sa sarili. Nang makarating sa bundok sina Trina, ay nadatnan nila ang ilang mga katutubo na maagap na naghihintay sa kanila. Nurse Trina, mukhang pagod pa po kayo. Akin na po yung bitbitin niyo. Wika ng isang katutubo sa kanya. Buong galak namang iniabot niya ang kanyang dalahin at nagpasalamat dito. Pagkatapos nun ay lumapit sa kanya ang isang lalaki na namataan niya mula pa sa hospital. Trina, hindi makapaniwalang usal ng lalaki sa dalaga. Trina Salazar? Tigalgal si Trina nang makita ito. Anong ginagawa mo rito? Kinakabahang tanong niya. Ang kaibigan kaya nitong impacto ay narito rin? Tanong niya sa isip. Oh, isa ako sa mga volunteers. Akalain mo yun? Sa dami ng lugar ay rito pa talaga tayo nagkita. It's nice meeting you again. Nakangiting wika ni Mateo. I'm sorry, hindi na isa makita ka rito. Mauna na ako, may gagawin pa ako. Walang ngiting tugon niya at akmang tatalikod na nang marinig na nagsalita muli ang lalaki. I see. Until now, hindi mo pa rin kami napapatawad. Trina, like what I said years ago, hindi yun basta. Hindi ako interesado. Binaon ko na sa limot ang lahat. Pagpuputol niya sa sasabihin ni Mateo. If you're gonna ask kung kasama ko si Raquel, the answer is no. Imbes ay sabi nito kahit hindi naman siya nagtatanong. Gaya ng sinabi ko, hindi ako interesado. Mabilis na sagot niya pero sa loob niya ay nakahinga siya ng maluwag na wala ang dati niyang nobyo roon. Kung maaari lang, ayoko nang makita pa lalaking yun. It's not even suitable para tawagin siyang tatay ng anak ko. Inis na wika ni Trina sa sarili. Sa kabilang banda, ipinatawag ni Dr. Raquel Zubiri ang in-charge person sa hospital para sabihin ang estado ng responsibilidad niya roon. Masayang masaya ako at pinaunlakan mong sinabi sa iyo ng mami mo. I know there are lots of hospitals out there na pwede mong piliin, but then, I'm still grateful dahil dito kayo napadestino. Masayang wika ni Doc Alvin sa kanya. Napangiti naman siya at nakipagkamay sa matandang doktor. It's always a pleasure na makatulong sa kapwa. Isa pa po, ito ang unang beses naming sasali sa misyon. Gusto ko rin namang masulit ang lisensya ko bilang doktor. May sasabihin pa sana si Doc Alvin nang bigla na lang may kumatok sa opisina. Doc, pasensya na po sa istorbo. Hindi po makakabalik si Doc Galvez sa duty niya dahil na-aksident ang sinasakyan niya. Sa ngayon po, wala pong reliever si Doc Galvez. Turan ng babaeng nurse. No worries, I can be his reliever. Thank you. Wika ni Doc Alvin. Napansin naman ni Raquel na pagod na si Doc Alvin, kaya nagbigay siya ng suggestion. Doc Alvin, if okay sa'yo, ako na lang muna ang magre-relieve kay Doc Galvez. Okay lang ba talaga, Doc Zubiri? Hindi ko papalampasin ang offer mo na yan. Natatawang sagot ni Doc Alvin. Napangiti naman siya. Yes, Doc. Nakapagpahinga na rin naman ako sa hotel kanina. Ganun na nga ang nangyari. Pag-alis ni Doc Alvin ay siya na ang humalili rito. Paano sila nakakapanggamot ng maayos sa ganitong mga kagamitan? Komento ni Raquel sa kanyang isipan habang nakatingin sa mga lumang kagamitan. Walang-walang sinabi ang gamit na naroon kumpara sa hospital na pagmamayari ng pamilya niya sa Maynila. Habang nag-iikot ang binata, ay bigla na lang may batang isinugod sa emergency room. Nang makita niya mukha ng bata, ay kusa na lang naglakad ang kanyang mga paa papalapit dito. Ano pong nangyari sa bata? Malumani na tanong niya sa guardian nito. Dok, nakagat po ng alupihan ng paa niya. Naiiyak na wika naman ng ginang na sa palagay niya ay lola ng bata. Hinawakan niya ang buhok ng bata dahilan para mapatingin ito sa kanya. Kiddo, mas matapang ka kaysa sa alupihan. Isang gamot lang yan sa kinagat niya. Mas lalakas ka na. Gaya nung Spider-Man nung kinagat ng gagamba. Nakangiting wika niya. Talaga po? Hindi po ba ako magmumukhang alupihan nito?
Inosenteng tanong ng batang lalaki na ikinatawa niya. Sa gwapo mong yan, magmumukha ka pang alupihan? Siyempre hindi. We wait here, okay? May kukunin lang ako. Kumuha siya ng cream at bumalik sa batang lalaki. Nahugasan na po ba ng tubig at sabon ang nakagat niyang paa? Baling niya sa guardian. Opo, Doc. I-hot compress ko lang po ang paa niya. Pagkatapos, gamitin niyo na lang tong topical antibiotic para hindi ma-infect yung sugat niya. Basta, kailangan po lagi malinis ang part na nakagat ng alupihan. Magre-reseta na lang din po ako ng pain reliever, just in case sumaki ng paa niya. Kung sakali naman po na hindi mag-improve ang symptoms niya after a few days, bumalik na lang po kayo dito sa akin. Salamat po, Doc. Doc, hindi po ba talaga ako magiging alupihan? Tanong ng bata habang hinahot compress niya ang paa nito. Hindi mapigilan ni Rykel ang mapangiti. Ang cute mo namang bata ka. Ano bang name mo ulit? Sumagot naman ang ginang na nasa tabi ng bata. Riz po ang pangalan niya, Doc. Huwag ka mag-alala, Riz. Hindi ka magiging alupihan. And if ever na magiging alupihan, sigurado akong pogi ka pa rin. Pabirong sabi niya sa bata. Pero alupihan pa rin. Nakasimangot itong sabi na ikinatawa niya. Maya-maya pa ay naroon na rin ang lolo ng bata. Kumusta si Riz? Nag-aalalang tanong nito. Okay na. Ginamot agad nitong si Doc Pogi. Anang lola ni Riz. Salamat ho, Doc. Mapapagalitan po kami ng nanay niya kapag may nangyaring hindi maganda. Habang nasa pangangalaga namin ng batang yan. Anang lolo ng bata. Hindi niya alam kung bakit at paano pero magaan ang pakiramdam niya sa mga ito. OFW po ba ang nanay ni Riz? Nako, hindi. Nurse yun kasi naka-duty sa malayo sa ngayon. Single mom ang anak namin kaya kaming dalawa ng asawa ko nag-aalaga sa apo ko kapag may trabaho siya. Ikaw, Doc, may pamilya ka na ba? Single pa ho. Nakangiting tugon niya. Nako, Doc, bibihira ang tumatagal ng walang asawa sa ganyang kagwapong tulad mo. Biro ng matandang lalaki sa kanya. Napakamot naman sa batok si Rykel. Tay, may hinahanap po kasi talaga akong babae. Kung hindi ko po siya makita, di na po ako mag-aasawa. Pihikan ka siguro, ano? Sayang naman ang lahi mo. Masaya rin na magkapamilya, Doc. Sagot naman ito. Mas masaya kung kasama ko siya. Kung hindi ako naging tarantado noon, di sana may pamilya na ako. Gusto sanang isagot ng binata, ngunit hindi yun isinatinig pa. Nakatali lang po sa isang babae ang puso ko Nakangiting sagot na lang niya. Mapalad naman pala ang babaeng nagugustuhan mo. Matanong ko nga pala, Doc, ikaw bang volunteer sa Sitio? Kapag kuwan, dumaan ka sana sa bahay namin at makapagsalo-salo sa aming maliit na tahanan. Alam mo, minsan lang makipag-usap ang apo kong Zeri sa ibang lalaki. Madalas kasi ayaw niya sa lalaking pumupunta sa bahay. Anyaya ng matanda sa kanya. Bakit po? Mukhang pala kaibigan naman si Riz. Aniya tiningnan muli ang batang nakikipag-usap sa lola nito. Ang totoo niyan, hindi ko rin alam ang sagot. Salamat ulit sa tulong. Bisita ka lang sa sitio at paghahandaan ka ng mga tao roon. Pwede na po ba kaming umuwi, Doc? Tanong naman ng lola ng bata. Pagka-apply po ng topical antibiotic ay pwede na. Bibigyan ko na lang kayo ng reseta para sa pain reliever, just in case. Bago umalis si Riz sa hospital, ay pinadalhan niya ito ng isang ballpen, kung saan nakasulat ang pangalan niya, dahil talagang natuwa siya rito. Matapos ang isang linggo ay nakababa na galing sa bundok si Trina. Agad na pinuntahan niya ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Ngunit ang pinagtataka niya ay ang doktor na bukang bibig ng bata. Sobrang bait niya sa akin, Mama. Binigyan niya pa po ako ng baon nung nakaraan. Sana po bumalik sila rito sa sitio. Magiliw na kwento ni Riz. Parang isang linggo lang akong nawala. Mukhang ipagpapalit na ako ng baby ko Nagkunwaring nagtatampo siya at sinapu pa ang kanyang dibdib. Namilog naman ang mata ng bata dahil sa reaksyon niya. Hala, Mama! Hindi naman po. Ang bait lang po talaga ni Doc Pogi. Himala yatang may kinakausap kang ibang lalaki bukod sa lolo mo. Bigla tuloy napatanong si Trina sa kanyang isipan kung sino ang lalaking sinasamahan ng anak. Kasi naman, Mama,
Lahat halos na lalaki pumunta rito. Parang aagawin ka nila sa akin. Kahati ko na nga po ang trabaho mo tapos kukuhanin pa nila ang oras mo para sa akin. Sina Kuya Melchor naman, nakakausap ko rin po eh. Katuwiran ng bata. Napangiti na lang siya sa sinagot ng anak. Panatag naman siya na hindi siya magagawang ipagpalit ni Riz. Sadyang nagtataka lamang siya sa mabilis na pakikipaglapit nito sa iba. Kinaumagahan, paghatid ni Trina kay Riz sa eskwelahan ay dumiretso na siya sa hospital kasama si Casey. Hindi niya mapigilan ang sarili na pagsabihan ng kaibigan dahil sa takot na baka isang araw kasama na ni Mateo ang ama ng anak niya at kunin nito ang bata sa piling niya. Lilinawin ko lang, Casey, walang ginawang masama sa'yo si Mateo. You don't have to sacrifice your feelings. Kung ako lang ang naiisip mo, labas ang issue namin sa relasyon niyo. Nakangiting wika niya. Nung nag-aaral pa sila ay alam niyang nagkaroon ng pagkakaintindihan ng dalawa. I know, mahirap lang talagang hindi isipin noon na baka hindi ako kasali sa pustahan nila. Nakangiwing sagot ni Casey. Tsaka isa pa, may communication naman talaga kami. Wala nga lang label ang ganap namin. Alam ko. Basta, don't you dare na i-mention ang kaibigan nun sa akin. Paalala niya sa kaibigan. Matagal na niyang sinabihan si Casey na huwag babanggitin kay Mateo na magkasama sila sa hospital at sabing wala itong balita sa kanya. Habang nasa bundok sila noong isang araw, ay ipinaliwanag sa kanya ni Mateo na hindi nito alam ang tungkol sa pustahan. Kaya kahit papano ay naging civil na rin ang tungo niya rito. Yun ang dahilan kung bakit sila naghiwalay ni Rykel. Nahuli niya itong nakikipaghuntahan sa mga kaibigan at proud na proud pa nang sabihin na panalo ito sa pustahan na mapasagot siya. Ang kapal ng mukha. Pinagkatiwalaan niya ito ng sobra-sobra. Ibinigay niyang lahat pagkatapos ay ipinaglalaroan lang pala ang damdamin niya. Trina, isasabay ko na kayo ni Casey pa uwi. May dadaanan din kasi ako. Anyaya ni Mateo. Nagtataka man kung ano ang dadaanan nito, ay pinili na lang niyang sumabay. Mas mabuti nito, makakatipid din ako kahit na paano. Aniya sa sarili. Pagdating sa kanilang tahanan ay bigla na lang natod si Trina nang makita niya ang lalaking kasama ng kaniyang mga magulang at anak. What the heck? Usal ng pamilyar na lalaki. Lintik na anak ng tokwa. Usal niya sa isipan. Nagtataas baba ang dibdib niya sa kaba, inis at takot. Napatingin siya sa kaniyang anak na nakakandong pa sa lalaki. Pero bago pa magsalita ang lalaki ay nauna na siya. Sino siya, Nay? Pagkukunwari niyang hindi niya kilala ang lalaki. Napangisi naman si Rykel sa direksyon niya, kaya lalo lang nag-alab ang inis sa kanyang nararamdaman. Anak, siya si Doc Rykel Zubiri, yung nabanggit kong volunteer dito sa sitio. Nakangiting sagot naman ng nanay niya. Alam ko, Nay, kilala ko ang budhi ng gunggong na yan. Wika niya sa isip. Bakit siya nandito sa atin? Ma, siya po yung sinasabi kong Doc Pogi. Nakalaro ko po siya nung Sabado po. Magiliw na kwento ng kaniyang anak. Good evening, Nurse Trina. It's nice meeting you. Bati ni Rykel at inaboy pa ang kamay sa kanya. Tinanggap naman niya yon. Good evening, Doc Rykel. Aniya at binawi agad ang kamay. Ang sabi ni Mateo nung nasa bundok kami, wala raw si Rykel. Baka naman ang tinutukoy niya lang ay nung nasa bundok lang kami. Tanga-tanga ko. Di ko naisip na pwedeng narito nga ang isang to. Nalintikan pa at mukhang alam na niya ang tungkol sa anak ko. Naguguluhan ang isipan niya sa kanyang nakikita. Pinukol niya ang nakamamatay na tingin ng lalaki. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang niya habang ini-interview pa ang dati niyang nobyo. Kaya nang matapos sila kumain ay gusto na niyang ibalibag si Rykel palabas ng bahay. Ako na po maghuhugas, Nanay Tess. Narinig niyang presinta ng lalaki. Ang kapal ng mukha nitong tawaging nanay ang nanay ko. Sungal-ngaling ko kaya ang ngalangalan nito. Aniya sa sarili. Nurse Trina, bakit parang papatayin mo na ako sa tingin? Pabirong tanong ni Rykel. Hindi naman, Doc. Ako na maghuhugas, makakalis ka na. Mukhang pagod ka na rin naman. Alis ka na. Peking ngiti ang pinaskil niya sa kanyang muka. Anak, masama ba pakiramdam mo? Mukhang masama ang trato mo kay Doc Rykel Sita sa kanya ng ama, saka bumaling sa lalaki. Pagpasensyahan mo na itong anak ko, Doc. Baka nagseselos lang sa inyo ni Riz.
Hindi kasi sanay itong si Trina na may kausap na iba ang apo ko. Malumanay na paliwanag ni Tatay Tonyo. Kung alam mo lang, Tay, baka ikaw pa mismo ang umitak sa buwisit na to. Komento niya sa isip at walang nagawa, kundi mapairap na lang. Uwi na rin po talaga ako, Tay. Wala pa rin po akong pahinga. Babalik na lang po ako bukas. Paalam naman ni Raikel. Tatalikod na sana siya nang magsalita muli ang kanyang ama. Nak, ihatid mo si Doc. Gustuhin mang mga tuwira ni Trina ay hindi na niya ginawa. Matapos magpaalam ni Raikel kay Riz, ay mas lalong kumabog ang dibdib niya. Habang naglalakad sila papunta sa kanto, ay bigla nalang hinawakan ni Raikel ang braso niya. He's mine, right? May halong galit ang pagkakatanong ng lalaki. Iwinaksi niya ang kamay ng lalaki na nakahawak sa kanya. Anong sayo? Pinagloloko mo ba ako? Mapait siyang ngumiti at lumapit ng bahagya sa direksyon nito. Sa ilang taon na ako lang mag-isa, imposibleng hindi ako magkanobyo. Bakit? Ang akala mo ba magugunaw ang mundo ko nung nalaman kong pustahan lang pala ang tingin mo sa dignidad ko? Naging tanga ako pagdating sa'yo, pero hindi yun habang buhay, Raikel. Damn, Trina! Anak ko si Riz. When I first saw him at the hospital, may duda na agad ako sa katauhan ng bata. I got the DNA test para makasiguro akong akin siya, kahit posibleng malabo. Buong tatag na wika sa kanya ng binata. Exaggerated siyang tumawa. Naririnig mo ba sarili mo? Anak? May anak ka pala after 8 years? Nakakatawa ka, Raikel. Maaaring dugo mo siya kahit papano, pero you have no right to be his dad. Anong ituturo mo sa bata? Ang manloko? Ang gawing tanga ang ibang tao? Trina, hindi na tutungkol sa atin. Giit pa ng lalaki. I know. Nabuhay kang walang Riz for 8 years. Pero ako, Raikel, nabuhay ako para kay Riz. Kaya kung maaari, huwag mong guluhin ang buhay ng anak ko. Kung gusto mo siyang suportahan, mag-donate ka na lang sa hospital. Kaya kong buhayin ang anak ko. Matapang na sagot niya. You know that I could pull strings, Trina. Pananakot ito sa kanya. Pull it then! Diyan ka naman magaling, di ba? Sarkastikong sagot niya. Trina, pinagsisihan ko ang lahat, buhat nang mawala ka. How I could wish na sinabi ko agad sa'yo tungkol sa kalokohan ng barkada namin noon. Pero huli na. Dahil nung nalaman mo, hindi ka na nakikinig. Trina, I am really sorry about it. Alam kong hindi ko kayang ibalik yung sa atin pero wag naman pati anak ko. Please, Trina. Anong gusto mong gawin ko? Sabihin kay Riz na may tatay siya? Tapos itatanong ng bata ko anong nangyari? Eh di ba sasabi kong walang kwenta ang ama niya? Hindi ba't mas masasaktan si Riz nun? Tugon niya. You don't have to introduce me as his dad. Kahit hindi muna ngayon. Kahit hayaan mo na lang na maging kaibigan ang trato niya sa akin. Gusto ko lang naman na makita ang anak ko. Trina, kahit makasama lang siya, okay na ako. Kahit na di niya ako kilalaning ama. Lumuluha pang pakiusap nito. Trina was dumbfounded. Hindi siya parang bato na hindi nasasaktan. Alam niya na mas tamang makilala ni Riz si Raikel bilang ama nito at hindi kung sino lang. Pero mas natatakot siyang magalit sa kanya si Riz at piling sumama kay Raikel. Natatakot siyang hindi siya piliin ng anak dahil hindi siya madalas na present sa buhay nito dahil abala siya sa trabaho. 3 araw ang lumipas buhat nang nagkasagutan sina Trina at Raikel. Pero gaya ng nararapat ay tuloy ang buhay. Girl, baka naman totoo talagang sinabi ni Raikel. Baka naman totoo talaga ang feelings niya para sa'yo. Kasi tingnan mo naman, sabi sa akin ni Mateo, never pa ulit nagkaroon ng babae si Raikel, buhat nung sa'yo. Ani Casey. Napabuntong hininga naman si Trina. Paano ko naman mapagkakatiwala ng sinasabi ni Mateo? Paano kung drama lang nila yon? Para makuha ang anak ko? Balik tanong niya. Pwedeng sa'yo ay magsinungaling si Mateo pero sa akin hindi. Girl, 8 years had passed. Kahit para kay Riz na lang. Sayang din ang opportunity na may bibigay sa kanya ni Raikel. Alam kong kaya mo pero sayang din ang mamanahin ni Riz sa tatay niya. Sagot ni Casey. Pag-iisipan ko. Mauna na muna ako. Sinabihan ako ni Doc Alvin na i-priority ang VIP sa room 609. Paalam niya sa kaibigan at bumalik na sa trabaho. Pagdating niya sa 6th floor, ay tanging siya lamang ang nurse na naroon
dahil bihira rin ang nadadalang VIP sa hospital. Kaya naman laking gulat niya nang makita ang half-naked na pasyente. Hi, nakangiting bati ni Raika. At talaga nagpa-aksidente ka pa para rito? Ibang klaseng drama natin Nirequest mo pa talaga ako ang mag-alaga sa'yo. Nasusi ang wika niya. Nabura naman ang ngiti ng lalaki. Sorry, Trina. Parang wala naman siyang narinig at inayos ang dextrose na nakakonekta sa kamay nito. Matalino akong tao, pero nagawa mo akong gawing tanga. Alam ko matalino ka. Look, Trina, I tried to find you. Ang hindi ko lang alam kung saan ka hahanapin. Life happens to me too. May mga bagay akong pinagkakabalahan para paunlarin ang sarili ko. Pero kung alam ko ang sitwasyon mo, sa tingin mo ba hindi ko gugustuhin tulungan ka? Hindi naging madali sa akin na hanapin ka noon. Pero the universe did its wonders. Nagkita tayo. Anang lalaki. Sabihin mo kay Doc Alvin na ibang nurse ang ipadala rito. Mas marami nangangailangan ng tulong ko kaysa sa'yo. Imbis ay nakasimangot niyang sabi sa lalaki. Pwede mo ba akong subuan ng pagkain? Magana rin kasi ang kabila akong kamay dahil sa dextrose. May semento naman tong kanan ko. Sabi naman ni Raika na parang hindi narinig ang sinabi niya. Tiningnan niya ang kamay ng lalaki at saka sumagot ng, Kaya mo na yan. Arte mo lang yan. Raika, mauna na ako. Lumabas siya mula sa kwarto. Pakiramdam niya ay nagpapanggap na naman si Raika para makuha ang gusto nito sa kanya. Well, I'm better than before. Aniya sa isip. Habang nasa nurse station siya sa ibang floor, ay nadatan siya ni Doc Alvin. Agad na kumunot ang noo ng matandang doktor at lumapit sa kanya. Trina, bakit narito ka? Sino nagbabantay sa pasyente mo? Tanong nito. Hindi po ba nasabi sa inyo ni Doc Zubiri? Ang sabi niya po kasi sa akin, magre-request daw po siya ng ibang nurse. Palusot niya. Wala siyang nabanggit. Nang nabangga kasang sinasakyan niya kagabi, tumawag ang mami niya at ibinili na ikuha siya ng private nurse. Ang sabi ko, ikaw na lang. Total, mukhang magkakilala naman kayo. Tugon ni Doc Alvin. Nabangga po? Ulit niya sa sinabi ng kausap. Umalis si Doc Zubiri para personal na kunin sa terminal ang mga gamot na binili niya galing Maynila. Kaya lang, nang papauwi na siya, may truck na sumalubong sa kanya. Mabuti na nga lang at hindi sobrang lalang inabot niya. Pero kung nag-request siya ng ibang nurse, sige, maghahanap ako. Mahabang paliwanag ng doktor. Napanunok si Trina sa narinig. Gusto niyang batukan ang sarili dahil akala niya ay nagpapanggap lang si Raika. Doc, wag na po kayo maghanap ng ibang nurse. Misunderstanding lang po yung kanina. Wag po kayo mag-alala, asikasuhin ko po ang pasyente. Sorry po. Hindi na niya hinintay ang sagot ng doktor at kumaripas na pabalik sa kwarto ng binata. Pagpasok niya sa kwarto, panay mura at daing ang kanyang naririnig. Nakita niya pa kung paano nakakulot noo si Raika habang sinusubukan nitong gamutin ang sarili nitong sugat. Oh my goodness, anong nangyari? Gulat na tanong ni Trina nang mapansing malaki ang lapnos sa tiyan ng binata, malapit sa vrik nito. Umalis ka na, kaya ko to. Anito na hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Kaya mo? Parang tiyan mo ang humigop ng sabaw Pamimiloso pong sagot naman niya rito. Pansin niyang tumingin si Raika sa malayo. Magpatawag ka ng ibang nurse or call Doc Alvin para hindi ka naiistorbo sa... Walang pasabing inilapat niya ang bulak sa sugat nito, dahilan para mahinto sa pagsasalita ang lalaki. Ngunit kahit na nasa sugat nito ang buong atensyon niya, ay ramdam niya pa rin ang pagtitig sa kanya nito. Huwag mo akong titigan. Sita niya rito. No, I'm not. Pagtanggi naman ito. Ano bang ginawa mo at ipinaligo mong sabaw? Di, hindi ka pa pala kumakain? Paano ang higaan mo ngayon yan? Inis na tanong niya. Tiningnan niya si Raika at napansing nakangiti ito, kaya napataas na lang ng kusa ang isang kilay niya. Huwag kang umiti dyan, trabaho lang to. Aniya saka inirapan ng lalaki. Bawal ba akong umiti? Saka kanina, you're very unprofessional while taking care of me. Ni hindi pa ako kumakain. Paano ako makakapagbihis ng pants ngayon? Tanong pa nito. Bigla siyang pinamulahan ng pisngi dahil sa narinig. Nawala sa kanyang isipan na kapag naging nurse siya ni Raika, obligado siyang damitan ito at tulungan hanggang sa extent ng kanyang makakaya.
Try ko na lang mamaya na magpatawag na ibang nurse. Saan niya sa isipan. Matapos malinisan ang sugat nito ay pinakain nito. Habang ginagawa yon ay biglang nagkwento ang lalaki. When I was in college, I've never been hanging out with girls. Sa tingin ko kasi noon, makakaistorbo lang sila sa pag-aaral ko. I have friends na mahilig maglaro ng truth or dare. Kapag hindi mo ginawa o hindi mo nagawa, magbabayad ka. Laging consequence sa pinipili ko, kahit ano pa yon. Until one day, sinabihan nila ako na ang dare to make someone fall in love. Sarkastikong natawa si Trina. You grabbed the chance na makapanakit? Nice. Mapait na wika niya. Hindi. Nung nakita ko kung sinong tinutukoy nila, ang sabi ko sa sarili ko, magagawa ko ang pustahan na yun. Because I fall first. And I fell harder. Nakangiting tugon nito. Nagpatuloy ito sa pagkikwento nang hindi siya magkomento. While chasing the girl, she makes me realize na ang love, hindi lang patungkol sa kung paano ka nahulog sa tao. Kasi I've grown in love. Hindi siya basta-bastang babae. Wala akong specific type noon. Pero I drawn to conclusion na siyang standard kong babae. Hindi yun ang narinig niya habang binibida mo sa kaibigan mo na nanalo ka sa pustahan. Giit niya. Nagawa ko lang yun para itaas ang pride ko at inaamin ko mali yun. Hindi ko dapat yun ginawa. At alam ko rin hindi ko dapat itinago sa iyo ang tungkol sa bagay na yun. Mali ako sa part na hindi kita hinanap agad. Mali ko na hindi ko nasabi agad ang totoo. Na-realize kong hindi mo deserve ang tulad ko kaya hinayaan na kita. Pero alam kong mahal kita at minamahal pa rin. I did my best para mahanap kita. Gusto kong humingi ng kapatawaran mula sa iyo. Kaso mukhang malabo. Bakit hindi mo ako sinundan nun? Hindi mo ba alam kung ano ang takot ko? Lalo nang malaman kong buntis ako. Pero wala eh. Kailangan kong harapin ang lahat ng mag-isa. Hinawakan ni Rykel ang pisngi niya para punasan ang kanyang mga luha. Sinubukan kitang sundan noon. Pagkatapos kong mag-contemplate, pinuntahan agad kita. Ang kaso, wala ka na ron sa dati mong tinitirhan. Ang sabi, nakabalik ka na sa probinsya niyo. Sabi naman ng admin natin, nag-immigrate ka raw. Hindi kita pwedeng hanapin agad dahil mag-aaral ako nun sa ibang bansa. I'm sorry, love. Hinawakan ng lalaki ang kamay niya. Niyakap siya nito kapag kuwan at umiyak naman siya nang umiyak sa dibdib nito. Ilang minuto silang nasa ganong ayos hanggang sa magpaalam siya rito para umuwi. So, may closure na tayo. Let's be friends? Nakangiting tanong niya sa lalaki. I want to be your husband. At hindi friend lang. Bulong ng lalaki. Ha? Tanong naman niya dahil hindi yun masyadong maintindihan. Umiling si Rykel at saka ngumiti. Wala. Sabi ko, let's be friends. Anito, ngumiti na rin siya. By the way, yung about kay Riz. Napag-isipan kong ipakilala ka sa kanya bilang tatay niya. Pero hindi pa ngayon. Di ko rin alam kung paano sasabihin kina nanay at tatay na ikaw ang tatay ni Riz. Hindi kasi magandang tingin sa'yo ni na tatay. Paliwanag niya rito. Kinabukasan ay balik hospital si Trina. Mas magaan na ang pakiramdam niya kaysa dati. Imagine, almost a decade kong kinimkim lahat ng sakit na nararamdaman ko. Tapos may matinong rason pa pala si Rykel. Sobrang immature ko mag-isip noon na muntik pa ako magpakamatay. Tama nga talaga matatanda na hindi pa dapat magbuntis kapag bata ka pa dahil sobrang immature mag-isip. Inalisan ko si Riz ng pagkakataong makasama ang tatay niya sa mahabang panahon. Aniya sa isip saka napabuntong hininga. Binuksan niya ang pinto ng silid ni Rykel. Pagpasok niya ay tulog pa rin ang lalaki. Hindi niya maiwasang hindi mapatingin sa figura nito. Sa pagkakatanda ko dati, wala pang abs ang isang to. Ngayon 6 na ang pandesal niya sa tiyan. Susme, kape na lang ang kulang. Bulong niya sa isip habang chinecheck ang napasong parte ng tiyan nito. Good morning. Nakangiting bati ng lalaki sa kanya. Naibalik agad niya ang tingin sa mukha nito. Good morning. Chinecheck ko lang yung paso mo. Tinignan ko lang kung magaling na. Paliwanag agad niya na tinawanan nito. Wala naman akong tinatanong. Defensive much? Huwag munang magtaas ng kilay. Sungit naman ang nurse ko. Pangasar pa nito.
Napahirap na lang siya at saka inayos ang gasa nito. Mauna na muna ako, babalikan kita mamayang lunch. Paalam niya at aalis na sana nang magsalita muli si Rykel. Trina, may request sana ako. Umalis kasi si Mateo kasama si Casey, di ba? Anito, tumango naman siya bilang sagot. Gusto ko sanang magpalit ng boxers. Pwede namang ibang nurse na lang. 2 days ko na rin kasing suot to. Nakangiwing sabi ng lalaki. Hindi siya sumagot at walang pasabing lumabas na lang agad mula sa kwarto. Balak niyang magpaalam muna sa nurse station sa ibaba at baka hindi siya makabalik agad. Samantala ay hindi maiwasan ni Rykel na mabwisit sa lumabas sa bibig niya pag-alis ni Trina. Napamura pa siya at halos batukan ng sarili. Gusto ko lang talaga magpalit. Damn it, Rykel. Sana si Doc Alvin na lang ang kinausap ko tungkol dito. Baka mamaya isipin pa ni Trina na inaabuso ko ang kabaitan niya. Ang tanga-tanga. Inis pa niyang wika sa sarili. Ilang minuto lang ay bumukas muli ang pinto. Pigil ang ngiti niya nang makitang si Trina ang dumating. Trina, sorry. Tatawagin ko na lang si... Kaya mo bang tumayo? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Laglag ang panga niya sa tanong ng dalaga. Yes. Aalalayan kita hanggang CR, tapos tutulungan kita ron. Tumalikod ka na lang sa akin para hindi ko ma-invade ang privacy mo. Malinaw? Anito. Yes, nurse. Crystal clear. Sagot niya. Iniakbay niya ang kamay niya kay Trina hanggang sa makapasok sila sa banyo. Muntik pang matapilok ang babae, kaya napayakap ito sa kanya. Napadaing naman siya nang madampian ang sugat niya. Shucks! Sorry! My gosh! Nag-aalalang usal ng dalaga at tiningnan pa ang sugat niya. Hindi naman ni Alintana ang sakit na nararamdaman. Iniangat niya ang baba ni Trina para magkatapat sila. Hindi nagbago ang kahit anong parte sa babaeng minahal ko. Now, she's staring at me like before. Aniya sa isip at tinawid ang pagitan nila. Sinulit niya ang oras na nakadampi ang labi niya sa labi nito. She's the sweetest and dead. Paano ba ako nakasurvive sa medicine school nang wala si Trina sa akin? Oh please, God. Ibigay mo na sa akin ang babaeng to. Kami na lang sana. Piping panalangin niya. Hindi niya inaasahang tutugunin nito ang halik niya. Kaya napangiti siya sa pagitan ng kanilang halik. Saglit lang akong wala niyan. Nakakalokong wika ni Mateo dahilan para itulak siya ni Trina. Partida pre, may diferensya ka pa niyan ah. Dagdag pa nito. Kitang-kita niya kung paanong namula ang buong mukha ni Trina at halos tumakbo na palabas ang silid niya. Wala siyang nagawa kundi mapapikit ng mariin at inis na tumingin kay Mateo. Wrong timing ba? Sa susunod, matuto kang maglock ng pinto. Natatawang wika pa ng malokong kaibigan niya. Kung ikaw ang ilak ko rito nang di ka makalabas? Inis na sagot niya. Mukhang nabitin ng lover boy ah. Pagaling ka muna, Doc. Balik sagot ni Mateo at sinamaan na lang niya ito ng tingin. Samantala, matapos ang nangyari sa pagitan ni Trina at Rykel, ay minabuti ni Trina na i-request sa kanyang ninong Alvin na ibalik siya sa rounds upang maiwasan si Rykel. Biruin mo ba namang konting sorry lang ng lalaking yan? Nagpalik na agad ako. Diyos ko, mabuti na lang at dumating ang kaibigan niya. Kundi baka kung ano pa nagawa niya sa akin. Mukhang hindi pa ako natututo sa nangyari noon. Napakarupo ko pa rin pagdating sa kanya. Inisasabi niya sa sarili, saka inilapag ang records at pilit na ikinalma ang sarili. Ilang araw na rin ang lumipas at na-discharge na ang lalaki. Sinigurado niyang hindi magkukross sa mga landas nila noong mga nakaraang araw. Nurse Trina, pinapatawag po kayo ni Doc Rykel. Agaw ng isang nurse sa kanyang atensyon. Wala naman siyang nagawa kundi puntahan ang lalaki. Magiging okay lang ang lahat, Trina. Kumalma ka, walang mangyayari. Aniya sa isip at dumiretso sa opisina ng doktor. Iniiwasan mo ba ako? Diretsahang tanong ni Rykel sa kanya. Ha? Bakit naman kita iiwasan? Balik tanong niya. Humakbang papalapit ang binata at wala sa sariling napaatras siya. Huwag kang lalapit. Itatara ko sa itong syringe. Napahagalpak naman ng tawa ang lalaki sa sinabi niya at nagtaas pa ng 2 kamay. Chill. Naka-defense mode agad ah. Itatanong ko lang kung kailan mo ko ipapakilala kay Riz bilang tatay niya.
Ibinaba naman niya ang syringe at nagbuntong hininga. Gusto ko munang tanungin kung kailan ang balik mo sa Maynila. Aniya. Sa makalawa. At kung pwede, isasama ko siya. Nagsalubong agad ang mga kilay niya sa narinig. Napag-usapan na natin to, Raika. Hindi mo makukuha ang anak ko. Hindi ko naman kukunin. Gusto ko lang din makilala siya ng lola niya. Sagot naman ng lalaki. Paano kung hindi siya magustuhan ng mami mo? Nag-aalim lang ang tanong niya. Matamis ng ngiti si Raika. They love him. Nakausap ko na si mami at daddy. Sobrang excited silang makausap ang apo nila. So please, Trina. Huwag mo naman sanang ipagkait sa kanila na makilala si Riz. Kung gusto mo, pwede ka sumama sa amin papuntang Maynila. Raika, I hope you truly understand the situation here. Halos katatapos lang ng bagyo. Marami pang tao ang nasa evacuation center. Isa pa, hindi pa bakasyon para umalis agad ang anak ko. Kung okay lang, pwede mo namang papuntahin ang parents mo rito. Suwestiyon niya. I'll think about it. Anang lalaki saka nagpaalam sa kanya. Pag-uwi niya ay nakita niyang nakapark ang kotse ni Raikal sa labas ng bahay nila, kaya nagmadali siyang pumasok sa loob upang alamin kung tama ang tumatakbo sa kanyang isip. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang masama ang tingin ng ama niya kay Raikal. Ibang-iba ang kilos ng kanyang ama tungo rito. Kaya kahit hindi siya magtanong, alam na niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Mauna na po ako, sir. Magalang na paalam ng lalaki sa tatay niya. Bigla namang bumuhos ang ulan, kaya pinabalik ito sa upuang katapat ng kanyang ama. Patilain mo muna ang ulan. Sa Sabado, dumiretso ka na lang sa bukid. Matabang na wika ni Tatay Tonyo. Nang makalis ang tatay niya, ay roon pa lamang siya nakapagtanong kay Raikal. Sinabi mo na sa kanya? Tanong niya, tumango naman ang lalaki. Ano yung sa Sabado? Tanong niya ulit. Sa amin na lang yun. Sagot nito at kumindat pa. Hindi nagtagal ay lalong lumakas ang ulan, kaya napilitan ang ama ni Trina na patulugin si Raikal sa bahay nila. Diyan ka matutulog sa sala. Sanay ka naman sigurong matulog sa kawayan. Kasi kung hindi, makakalis ka na. Wala kang patagong kama rito. Seryosong wika ng tatay niya sa lalaki. Ay, okay lang po sa akin. Mabilis na sagot ni Raikal. Pinipigilan niya at ng nanay niya ang matawa dahil halos mamutla na ang lalaki. Alam niya na hindi talaga ito sanay na mahiga sa kawayan. To the rescue naman ang kanyang anak at nilapitan ang lolo nito. Lolo, bakit ang sungit mo naman po kay Doc Pogi? Binunutan niya po ba kayo ng ngipin? Inosenteng tanong ni Riz. Hindi naman na po. May kasalanan lang tong si Raikal, kaya kailangan na disiplina. Hindi ba't ikaw rin? Kapag may nagagawang mali, dinidisiplina ka rin? Paliwanag ng tatay niya. Tara na't matulog. Wika pa nito at inakay ang nanay niya. Naiwan naman silang tatlo ni na Raikal at Riz sa sala. Kaya nakakuha siya ng tiyansang makausap si Raikal ng maayos. Sigurado ka bang ayos lang sa'yo? Pwede ka naman kasi kina Casey. Malapit lang sila rito. Aniya sa lalaki. Mas gusto ko rito. Nandito kayo ni Riz. Sagot naman nito. Kinalabit ni Riz si Raikal at niyakap. Ikaw kasi, Doc Pogi. Sana di ka pasaway. Di sana, di masungit sa'yo si Lolo. Bawi ka na lang sa susunod, ha? Tara na, Mama. Tulog na tayo. Good night, Doc Pogi. Mas ikinagulat ni Trina ang ginawang paghalik ni Riz sa pisngi ni Raikal bago siya nito hinila paakyat sa silid. Paggising ni Trina kinabukasan ay ramdam niya ang matigas na unan sa kanyang tabi. Pero bigla na lang siyang nagdilat nang maramdamang may sumisiksik sa kanyang leeg at may kamay na gumagalaw sa bandang tiyan niya. Kaya naman bigla siyang napasigaw. Naitulak niya si Raikal dahilan para mahulog ito sa sahig. Agad namang pumasok ang kanyang ama na may dalang itak. Kaya maging siya, kinakabahang nakatingin dito. Anak ka ng tinola! Anong ginagawa mo sa anak ko? Galit na tanong ng tatay niya. Wala po. Trina, ipagtanggol mo ako. Pagmamakaawa naman ni Raikal sa kanya. Sa takot pa nga nito ay napatalo na lang ito sa bintana at tumakbo. Nasapo na lang ni Trina sa kanyang noo dahil sa nangyari. Ganun pa man ay ipinaliwanag niya sa kanyang ama na nagulat lang siyang nasa tabi niya si Raikal, kaya siya napasigaw. Samantala sa loob ng opisina ni Raikal ay panay ang pangangansyaw ni Mateo sa kanya dahil sa nangyari. Akalain mo nga naman,
#1 neurosurgeon sa bansa ang muntikang maitak. Natatawang wika ni Mateo. Mabuti at may paka pa ngayon. Abay puro disgrasyang inaabot mo ngayon, pre. Karma yata ang tawag dyan. Dagdag pa nito. Huwag ka pang tumigil dyan at sisiguraduhin kong wala ka ng dila paglabas dito. Napipikong sagot niya. Tinawanan lang siya ng magaling niyang kaibigan. Pero Biro, anong gagawin mo ngayon dyan? Budget ka sa tatay ni Trina. Nito nang mapagod tumawa. Kaya nga papuntahin mo rito. Yung isa pang doktor na magiging substitute ko. May papagawa raw si Tatay Tonyo para mapatawad ako. Sagot naman niya saka minasahi ang kanyang paa. Baka ipabitay ka nun. Biro ni Mateo. Huwag kang mag-alala, isasama kita sa bitay. Nandiyan na pala si Trina. Iwan na kita. Galingan mo, pre. Bulong ni Mateo at tinapik pa ang braso niya. Paglapit ni Trina sa kanya ay nakaalis si Mateo. Ayos ka lang? Tanong ng dalaga. Yes, as long as nakikita kita, ayos lang ako. Aniya sabay ngiti ng matamis. Bahagyang napangiti ang babae. Ang corny maganda palang hinahabol ka ng itak eh. Natawa naman siya sa pamimiloso po dito. Umeedad ka na yata. Ang mga banat mo pang Mr. Suabe. Anyways, kaya ako nagpunta rito para sabihin sa iyong napatawad ka na naman ni tatay. Kutsilyo na lang daw ang ipanghahabol niya sa iyo sa Sabado. Hindi niya magawang matawa sa biro ng babae. Joke lang. Una na ako. Pinapupunta na ako sa center. Paalam ni Trina. Hinila naman niya ang kamay nito bago umalis. Trina, yung kay Riz. Huwag mo sana kalimutan. Gusto ko nang marinig sa kanya na papa niya ako. Please, Trina. I will. Maikling sagot ni Trina sa kanya at saka tumalikod na. Makalipas ang 2 buwan ay umikot ang buhay ni Rykel sa bukid at ospital. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para mapatawad ni Trina at ng pamilya nito. Nangingitim ka na bata, punas sa kanya ni Tatay Tonyo. Opo nga pero ayos lang po. Maganda naman po ang kapalit nito. Ako na po ang magtatali ng kalabaw. Nakangiting sagot niya rito. Nakasanayan niya na ang gawi sa bukid, kaya naman hindi na naging mahirap sa kanyang trabaho. Hindi gaya noong una na kahit sa pagpapatubig ay hirap siya. Maupo ka nga sa tabi ko, bata. Magkwentuhan muna tayo bago ko umuwi. Ani Tatay Tonyo. Hindi ka pa ba nagsasawa sa ginagawa mo rito? Hindi naman po, sir. Masaya rin po ako rito sa inyo. Mahirap pero ayos lang po. Mabilis sa sagot niya at inalala ang kanyang mag-ina na nakakasama niya tuwing linggo. Paano kung hindi ko ibigay sa iyo ang anak at apo ko? Anong gagawin mo? Seryosong tanong nito. Napangiti naman siya sa matanda. Sa totoo lang, sir, kaya ko pong kuhain sila noon pa. Sa nakikita ko po, sasama sila sa akin nang hindi kailangang pilitin. Pero inuna ko pong ibigay sa inyo ang respeto at paggalang na deserve nyo. Hindi ko po kayang bayaran ang ginawa nyo para sa mag-ina ko, lalo na po kay Riz. Nakikita ko pong lumalaki ang anak ko, na may takot sa Diyos at mapagmahal na bata, na dapat po ako ang nagtuturo. Pero absent ako buong buhay niya, kaya napakalaking utang na loob yun para sa akin. At kung hindi ko sila ibigay, untag ng ama ni Trina, sisikapin ko po makuha sila. Pasensya na po pero mahal na mahal ko po ang mag-ina ko. Sa ngayon pa lang nahihirapan na ako na walang label ang relasyon namin ni Trina. Tapos hindi pa rin po ako kilala ni Riz bilang ama niya. Sana po, huwag niyo po akong pahirapan ng sobra. Pangako ko po na iingatan sila sa abot ng aking makakaya. Malungkot na turan niya. Mahal mo ba ang anak ko? Sunod na tanong ng matanda. Sobra po, mahal na mahal. Hindi ko nga lang maipakita yun sa anak niyo dahil palagi po ako rito sa bukid. Aniya. Sinisisi mo ba ako, Rykel? Masungit na tanong nito. Sunod-sunod naman ang naging pagiling niya. Hindi po sa ganun. Biro lang, hayaan mo, tutulungan kita. Basta ang usapan, hindi mo na ulit papayakin si Trina o kahit pa si Riz. Mahal ko mga yon, pero handa na ako ipagkatiwala sila sa iyo. Mula ngayon, Tatay Tonyo na ulit ang itatawag mo sa akin. Hindi makapaniwala si Rykel sa kanyang narinig, kaya halos mapatalon siya sa tuwa. Paulit-ulit siyang nagpapasalamat sa matanda at hindi napigilang mapaiyak sa sobrang saya.
Kinahapunan ay nagtungo si Trina kasama ang anak sa bukid. Mama, may lights na agad kahit hindi pa Pasko. Tanong ni Riz at pinagmasdan ang buong paligid. Maging si Trina ay hindi nakasagot dahil siya mismo ay nagulat sa itsura ng bukid. Ang isang kubo, nakaayos na gaya sa magagarbong restaurant na minsan na nilang pinuntahan noon ni Raikel. Ang kaibahan nga lang ay Filipino ang style ng luto na nasa hapag. Dumating si Raikel na may dalang bulaklak. Napangiti naman siya nang iabot nito yun sa kanya. Trina, nagustuhan mo ba? Nahihiyang tanong ni Raikel sa kanya. Ikaw may gawa nito? Ang galing, ang ganda. Manghang sagot niya. Ang galing mo naman po, Doc Pogi. Tuwang-tuwang sabad naman ni Riz. Riz, may tanong ako sa'yo. Gusto mo ba ng tatay? Baka sa boses ng lalaki ang kaba at takot. Maging siya man ay nagulat sa itinanong nito. Matinding kaba ang nararamdaman niya sa kung ano ang isasagot ng kanilang anak. Hindi po, sagot ng bata. Nilingon niya si Raikel at bahagyang hinawakan ang braso nito. Namasa kasi bigla ang mga mata ng lalaki dahil sa sagot ng kanilang anak. Pero, kung ikaw ang magiging papa ko, ayos na ayos po sa akin. Nakangiting dugtong ni Riz. Sabay silang nagulat na napatitig kay Riz na parabang nakakita sila ng milagro. Napamura naman bigla si Raikel, kaya hinampas niya ito sa braso. My son, God, kung alam mo kung gaano ako kinabahan sa'yo. I love you, young man. Paulit-ulit na hinagka ni Raikel ang kanilang anak at mahigpit na niyakap ito. Nang maging kalmado na ang mag-ama, ay roon lang na itanong ni Trina kung paanong alam ni Riz na si Raikel ang ama nito. Sina lolo at lola po ang nagsabi. Tsaka marami pong nagsasabi na magkamukha kami ni Doc Pogi. Hindi lang ako makapaniwala na ang idol ko ay ang papa ko. Ang galing ni Lord. Paliwanag nito sa kanya. Teka po pala, mama, papa. Sasama na po ako kay na lolo. Bye po. Tumakbo ang bata palabas ng kubo. Natatawang napatingin na lang siya sa anak. Saan pupunta yon? Parang ako lang ang walang alam sa ganap ngayon na. Komento niya. Kinuha ni Raikel ang kamay niya at kinabig ang bewang niya. Biglang may tumunog na musika kung saan. May I have this dance? Malambing na tanong ng lalaki. Tumangon na lang siya. Plano mo to, no? Para saan? Pag-uusisa niya. Sa lahat ng kinikilig, ikaw ang napakaraming tanong. Why don't you just enjoy the moment, love? Balik tanong nito sa kanya. Mukha may plano nga, I see. Sinabayan niya ang galaw nito. Hanggang sa matapos ang kanta ay ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. I never felt this sa ibang lalaki. It's only him who makes me feel wonders. Aniya sa isip. Ipinagdikit ni Raikel ang kanilang noo at hinigpitan ang yakap sa kanya. Trina, I can't be your friend anymore. Hindi kita pwedeng mayakap ng ganito kahigpit kung kaibigan mo lang ako. Hindi kita pwedeng matawag na akin kung magkaibigan lang tayo. Dahan-dahang bumitaw ito sa pagkakayakap sa kanya. Doon lamang niya napansin nang nasa gilid nila ang mga importanteng tao sa buhay nilang dalawa. Goodness! Hindi makapaniwalang usal niya. Inilabas naman ni Raikel ang isang itim na box. Lalo lang kumabog ang puso niya nang makita ang singsing sa loob ng kahon. Nginitian siya ng lalaki at halos parehos na silang nangingilid ang mga luha. Matagal na panahon mang hindi kita nakasama. Nananatiling sa'yo ko. Hindi nagbago ang pagmamahal na meron ako para sa'yo. Ikaw at ikaw ang hinahanap ng buong sistema ko. Walang araw na hindi kita naisip. Kahit ba bigla ka nawala. Nung panahong nawala ka sa akin, doon ko napag-isip na hindi ka lang basta babae sa buhay ko. Dahil ikaw mismo ang buhay ko. Trina, would you give me a chance to be with you forever? No more bets. Just you, me, and our child. Will you marry me? Trina Salazar. Nag-unahang bumagsak ang mga luha mula sa mga mata ni Trina at ilang ulit siyang tumango. Napasigaw naman si Raikel at binuhat siya.
Hinalikan siya nito sa labi kaya nagpalakpakan ang mga tao sa kanilang paligid. I love you. Bulong ng lalaki sa kanya. I love you too. Matamis niyang tugon. Makalipas lang ang ilang buwan ay nag-asikaso na si Trina ng kasal. Masasabing isa siya sa mga mapalad na babaeng may mabait na biyanan dahil ang nanay ni Rachel ang kasama niya sa pag-asikaso ng lahat. Pagkatapos ng 2 buwang preparasyon, ay naghihintay na sa kanya si Rachel sa dulo ng altar. Hindi maiwasan ni Trina na maluha habang pinagmamasdan si Rachel na walang tigil ang agos ng luha hanggang sa maihatid siya ng kanyang mga magulang sa tabi nito. Ang pag-aasawa ay pinagtitibay ng sitwasyon at panahon. Hindi maaaring isa lamang ang karanasan. Dahil kahit ang ginto, dinadalisay sa pamamagitan ng apoy. Ngayon, inaaniyayahan ko kayo, Trina Salazar at Rachel Zubiri, na sagutin ang sumpaan. Wika ng pare. Ikaw ba, Rachel Zubiri, ay nangangakong sasamahan si Trina Salazar bilang kabiyak na sasamahan sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sa lungkot at ligaya? Tanong ng pare. I do. Nakangiting sagot ni Rachel. Ikaw ba, Trina Salazar, ay nangangakong sasamahan si Rachel Zubiri bilang kabiyak na sasamahan sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa habang buhay? Baling sa kanya ng pare. I do. Sagot naman niya. You may now say your vows. Nakangiting wika naman ng pare. Thank you for being persistent. I know that my love will never be perfect, pero sisiguraduhin kong sapat to para ipaglaban ang pagiging mag-asawa natin. Nangangako akong walang sasayanging oras sa pagsasama nating dalawa. Susubukan kong ibigay sa iyo at sa anak natin ang aking makakaya para mapanatili ang tatag ng ating pamilya. It's really ironic na ang lalaking inaayawan ko noon ang makakasama ko ngayon sa harap ng altar. Mahal kita, Rachel. Mamahalin kita habang buhay. Trina, na nursing student. Yun ang natatandaan kong pakilala sa iyo ng iba kong kaibigan noon. Maaaring nag-umpisa sa maling paraan ng lahat. Pero I am blessed to finally be here with you. Because of you, my faith in God grew. I prayed each night na mangyari ang meron tayo ngayon. Pinagdarasal ko na sana isang araw makasama kita. At sa araw na to, sa harap ng mga kamag-anak at kaibigan natin, maging sa harap ng panganay nating anak, magiging isa tayo. Ipinapangako kong sa'yo at sa'yo lamang ako. Gusto ko makasama ka sa lahat ng anumang mangyayari sa buhay ko. Naniniwala ako na ang maging sa'yo ang rason ng buhay ko. Mahal na mahal kita, Trina Salazar. Mahabang litanya ni Rachel. Ngayon, sa araw ring ito, sa gabay at patnubay na biyaya ng Diyos sa akin bilang pare, inaanunsyo ko na sina Rachel Zubiri at Trina Salazar ay mag-asawa na. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pare. Iniangat ni Rachel ang belo niya at kinabig siya. Walang pakundangang hinalikan siya nito. Kung hindi pa nga ito aawati ng mga bisita, ay baka hindi na siya pinakawalan ng asawa. Tawa tuloy ng tawa ang lahat. Handa ka na ba para mamaya? Bulong nito sa kanya. Ako pa ba? Mapang-akit na sagot nito. Kung takasan na lang natin ang reception, doon agad tayo sa exciting part. Pabirong sabi ng lalaki. Tempting pero let's wait na lang. Don't worry. Gabi-gabi na naman tayo magkakasama mula ngayon. Sagot niya na sinamahan pa ng kindad. Ang samahan ni Trina at Rachel ay pinagtibay ng panahon. Hindi perpekto ang kanilang relasyon pero sapat ang pagmamahalan nila sa lahat ng pagsubok. Nagbunga rin ang kanilang pagmamahalan ng 4 pang supling. Kaya masayang-masaya ang mga magulang nilang dalawa. Narinig ni Trina na tinawag ng asawa niya ang isa sa kanilang kasambahay at ibinigay ang kaning bunsong anak dito. Nagdududa namang napatingin siya rito. What are you? Hindi na naituloy ni Trina ang sasabihin dahil umangat na ang kaniyang katawan sa lupa. Inilapit ni Rachel ang bibig at sensual na bumulong sa kanya.
Massage po sana. Pagod ako sa work kaya dapat pagod ka rin. Sa ibang paraan nga lang. Wika nito. Parang bagong kasal naman ang pakiramdam ni Trina dahil sa pag-iinit ng kanyang mukha. Mahinang hinampas niya sa dibdib ang asawa pero kumindat lang ito sa kanya. Daddy, paano po si Mami? Tanong ni Rocco, ang pangalawa nilang anak. Napatingin naman ang iba pa nitong kapatid sa gawin nilang mag-asawa at parang deputy director ang NBI kung manlisik ang mga mata. Gagawa po kami ng thesis. Natatawang saad ni Raikel. Sabay-sabay namang napatango ang kanilang mga anak at halos sapuin na lang ni Trina ang kanyang noo. Thesis ang terminology na palaging ginagamit ni Raikel sa tuwing gusto nitong masolo siya. Walang ipinagbago si Raikel sa paglipas ng taon. He never fails to amuse her every single day. Pinalitan nito ang masakit na karanasan noon nang hindi yata nauubos na kaligayahan at pagmamahal. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!